Hindi ko nga kilala kung sino itong mga tao na to na nagpapasikat sa social media. At ako po ay nanliliit sa aking sarili bilang isang lalaki. Nasa laki ng katawan mo na yun, na puro muscle lang yung braso, duduruin mo yung isang babae, parang nakakapanliit po sa parte niya. Ako'y hiyang-hiya para sa kanya kung siya may sikat na sinasabi nila na sikat siya. Para duruin mo yung isang babae na ang laki-laki ng katawan mo, yung braso mo, laki na ata nung hita ng babae, para i-berate mo yung isang babae, nakakapanliit po yun. At it is really uncalled for. At dahil po dyan tayo sumusuporta sa panukala ni Board Member Anton na ideklara sila bilang persona non grata, hindi lamang sa bayan ng Coron, kung hindi sa lalawigan ng Palawan, dahil ang pambabastos po niya hindi lamang sa isang babae, kung hindi sa isang opisina ng municipal mayor ng Coron at sa sa buong lalawigan ng Palawan. Hindi po welcome sa lalawigan ng Palawan nung ganong klaseng mga sinasabing mga sikat na tao na babastusin mo ang isang Palawenyo. Ako, tingin ko nga, if I may suggest, kay Board Member Anton, baka, kasi kung persona non grata lang yan, it's just a expression or sentiment na you are not welcome in Palawan, but anong epekto ng isang persona non grata ka lang? Tingin ko, baka po pwedeng pag-aralan natin, humingi tayo ng suhestyon sa ating mga legal minds, kung po pwedeng anong isang pa nating kaso dito. Dahil tinitingnan ko, baka po pwede siyang kasuhan ng oral defamation or kung ano pa ho mas greater offense na po pwedeng ikaso sa kanya para pabalik-balik siya sa lalawigan ng Palawan na nililitis yung kanyang kaso. Ano po, para madala yung mga ganitong tao. And with that, muli po, ako po sumusuporta sa panukala ni Board Member Anton declaring these individuals as denouncing their acts and declaring them as persona non grata in the whole province of Palawan. Maraming salamat po.